ito yung request nila na gusto nila magkaroon ng TV doon kasi nga daw. Sana ngayong araw yung kalungkutan na nararamdaman ng magkapatid na ito kahit papaano ay mapawi sa munti nating regalo. 20,000 pesos. Ngayong araw po ay samahan nyo kami na magbiyahe upang tuparin natin ang munting kahilingan ng magkapatid na si Joyjoy at si Herlyn. Good day sa lahat ng mga manonood natin ngayong araw. Ay gusto ko muna magpasalamat sa lahat po ng sumubaybay sa kwento ng buhay nila Joyjoy sa ating channel. At ganoon na rin po kay Sir Paul. Maraming salamat sa pagbisita ulit sa kanila. Ngayong araw po ay pupunta tayo sa Daet, Camarines Norte. Magbiyahe kami ng halos nasa 3 oras para po bilhin natin yung mga sorpresa na sinabi ko kala Joyjoy. At ito po ay ngayong araw pipilitin natin na makabalik agad para po sa ganun ngayong araw din mismo ay madala natin itong mga sorpresa na ito para po kala Joyjoy. At maraming salamat sa nagtiwala sa atin para dito. Kay Ma'am Josie, maraming salamat po. Nagpadala po siya ng 13,000 para po sa mga biyaya na gusto niyang ipaabot kala Joyjoy at kay Herlyn. At pati nga po kami ay nadamay na din sa blessing dahil pinabutan niya rin kami ng panggas at pangmerienda daw. Kaya maraming salamat po. At kaya ngayon hindi natin sasayangin yung pagkakataon o oras para po sulitin natin yung tiwala na binibigay nila sa atin. Kaya yun, kita-kits po tayo sa Daet. Magbabiyahe muna po kami ng yung halos 3 oras. Dito muna namin susubukan na hanapin yung mga pinapabili sa atin para kala Joyjoy. At inabot din kami ng halos, yung tama nga estimated natin, halos nasa 3 oras yung biyahe kasi medyo may kalayuan din talaga to. Wala po kasi sa Kapalungga ng mga ganitong bilihan. Dito lang talaga, kaya yung mga tao doon kung may mga bibilhin talagang kailangan magbiyahe pa ng 3 oras para lang po mabili yung mga gusto nilang bilhin. Kasi sa Kapalungga wala, kung magkaroon man halos triple na yung presyo. So sayang naman, kaya talaga magtsatsaga ka na lang magbiyahe dito. So yun, magpa-parking muna po kami. Hanap tayo ng mapag-parkingan. Ay, di ba pala ito? Park tayo dito. Hindi ko lang po alam kung marunong mag-park ang Pixer. Ay, pwede. Sabi ko na Hindi pala. Ay, mabiro. Pasok po tayo sa loob. Di ko lang alam kung pwede po tayo mag-vlog sa loob. Pero parang alam ko po dito ay bawal. Pero susubukan po nating magpaalam o kung makapusli tayo ng pag-vlog sa loob. Tara na. Tara. Dito na din po kami manananghalian kasi alas 12 na ng tanghali. Gutom na kayo? Sakto lang. Ikaw, Rans? Sakto lang. Yung sakto na yan, malala na yan. Iba po. Tumba na. Iba po. Sakto lang yung tumba. Iba po dito sila, iba po ang sakto niya nila. Yung sakto nila ay patumba na. Kaya po nakaroon hanggang dito. Sa loob. Sige. After namin dito, pupunta na kami dun sa una naming nakitaan na pwede naming bilhan nung para kala Joyjoy. Mamaya po makikita nyo din naman po yung kung ano po yun. Pero may isa pa tayo na kailangan hanapin at yun yung hindi pa namin alam kung saan namin pwedeng makuha. Medyo mahirap siguro yun hanapin pero hanapin namin yung para kala Joyjoy. No, ayos na yan, tanghalian natin? Oo, tama na ito. Tama na yan. Yan, noodles lang, tapos may juice lang, tapos siomay. Tanghalian na po ito. Masarap na ito. Kain po tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain na nasa harap namin. Sana po ito ay magsilbing lakas namin ngayong araw na ito. Sana po ang pagkain na ito ay inyong pagpalain. Maraming salamat po, Ama. Gusto kaming kumain, grabe, kahit ganoon lang yung pagkain, sobrang busog talaga. Tara, dito tayo. Ganda nito. Laki. Ang natin kay La Joy ay ito na, yung bibilan natin sila ng TV kasi nga ito yung request nila na gusto nila magkaroon ng TV doon kasi nga daw yung kumbaga naiinip sila kung minsan talaga namang yun lang talaga yung reality na nandun lang sila talaga sila madala sa bahay.
Kaya kailangan nila libangan. Kaya bibilang po natin sila ng TV ngayon. Laki ito. 50 inches. Murang-mura oh. 20,000 pesos. Pero sobrang malaki na to. Itong size malaki na. Dapat kala Joy, since parang napansin ko sa lagay nila, medyo ano lang naman yung lagay nila, medyo saktuhan lang, maliit lang. Siguro tama na sa kanila yung mga anong size kaya. 32 inches. Mga 32 ano? 32 inches siguro, sakto na sa bahay nila Joy Joy yun. So, hanap tayo dito ng 32. 32.50 ayun o 32. So meron dito sa taas 32 inches ayun. So ito yan, saktong-sakto na sa kanila yan. Kasi parang nabanggit ni Joy may ano daw sila yata doon ano. Ni Herlin pala meron silang signal yung niluludan niya tayo para makanood sila. So yun, pwede na dito yun sa ano nito, sa TV na ito. Para magtawag tayo. Iyak. Iyak. Isa lang po nito, itong 32 inches. Tatanong natin baka may previous na ganito. Mas mahal pa yung previous kaysa dun sa binili mo na item. Hindi ko lang alam kung matutuwa yung dalawa na ito. Matutuwa kaya yun sila? Oo naman. Matutuwa yun ano kasi syempre wala na nga kasi silang libangan kundi cellphone. Eh kung minsan di naman pare-paras may na internet, at least kung wala sila internet, may TV sila panonood. Ano? Hindi sila masyadong ganun ka ano, may inip. Yun, meron na yata doon, tingnan natin. Kayo ngayon kuya, yung may mga previous ano? Na mga item, wala na ngayon? Sayang. May mga dito kasi madalas kaming nakuha ni Commander pag may ano appliances kasi dito. Madalas dito yung ano yung kapag nag-sale sila may mga previous, halimbawa kagaya na binili namin dati ditong TV, may speaker yon tapos may burner pa. So saan ka pa 'di ba? Napaka less na yung ano yung gagastusin mo. Shoutout daw. Extreme dito to sa Extreme. Parang ito pangalawang pagkakataon pa lang na may mabibigyan ng TV. Kami dati may binigyan kami ni Commander sa tinutulungan niya. So ito pangalawang pagkakataon pa lang ito na makapagbigay tayo ng TV sa tinutulungan natin. At excited ako sa pwedeng maging nila dito nila Joy. Ano daw? Ay nandiyan na daw. Sige. Tingnan natin Rans, tingnan natin din. Ito mapagkakatiwalaan naman tong brand na to kasi subok na din naman namin to. Ano nyo, isa rin sa naisip ko dun kala Joy, maganda din sana na meron silang washing machine kasi nakita ko yung ate niya kahapon pupunta namin. Nag-washing siya by hand. So ano yun, medyo mahirap kasi siya sigurado ang naglalaban ng lahat. Damit ni Joy, damit ni Herlin, damit ng asawa niya, ng mga anak niya, 4 yung anak niya. So siguro medyo medyo talagang kakain ng oras kapag by hand gagamitin maglalaba yung ate nila. So maganda din sana kung may washing machine sila para at least makakabawas sa oras. Kundi ang washing machine di naman bantayan. Ilagay mo lang yan dyan, pagtapos yung oras, maririnig mo naman yan kung tapos na, kung di na umiikot. Kumbaga yung oras na ipaglalaba niya, pwede niya ibantay sa anak niya, kala Joy. Yun, kaya maganda din sana magkaroon din sila ng washing machine sa bahay nila para less hassle din dun sa ate niya. Kasi pagod na din yung pag-aalaga ng bata. Nag-aalaga pa kala Joy. Lalaba pa, gawaing bahay pa, pagluluto, sigurado gawain niya yan. So yun, naisip ko lang din na maganda kung may ganun sila. Sana ma-provide din natin ng ganun para nang sa ganun makatulong naman yung part na yun sa ate naman niya. Kasi hindi biro na nag-aalaga si ate niya ng bali 6 ang inaalaga, di ba? 6 lahat. Kasi yun nga, yung 4 na anak, ang liliit pa pati ng anak niya. So talagang alagain pa. Nakita niyo naman sa vlog natin kahapon, yung baby nga, nakita ko nandun sa sahig. Natutulog sa sahig. Hindi na rin, yun yung sasabi ko, kagaya nun, hindi na niya nabantayan, natutulog na pala sa sahig kasi naghalaba siya nung time na yun. So yung time dapat na nagbabantay siya sa bata kasi washing naman yun. Washing naman yung bahala maglaba dun. Yung mga ganung bagay lang, naisip ko lang din yun. Ganito, maganda. Grabe. Napakasasyan naman.
Automatic yan, di ba? Sir, automatic ito, sir? Ah, Ang ganito po ba, sir, na automatic, kailangan po ba ito ay nasa nawasa palagi o kahit hindi? nakarekta sir sa malakas ang pressure ng tubig. Malakas ang pressure. Dapat lagi Hindi ganun. pwede. Hindi pa pwedeng, Stable ng pressure ng tubig. hindi siya pwedeng galing sa, ano ba yun nasa bahay? Balo. Hindi yung maliit, Jetmatic. jetmatic, hindi siya pwede sa, nagaling sa mga ganun. Pag narekta sir, malakas kasi ang pressure ng jetmatic. Masyadong malakas yun. Hindi naman dapat ganun kalakas. So, iniisip ko din kasi kung kala Joy, yung tubig nila kung saan manggagaling. Kasi parang ang alam ko dun, nagagaling pa dun sa labasan, sa gripo, nag-iisang gripo lang yata yun, dun ang gagaling yung tubig. So, kung magkakawashing sila, iniisip ko lang paano yung mas mabilis na pwedeng paraan. Okay. Sir, saan ito mababayaran, sir? Patry muna natin. Hindi. Itatry muna yung TV para sure nga naman kung may problema o wala. So ano na rin siya, HD, high definition na rin siya, ultra clear panel na rin, tapos 32 inches na. Yun. Ayos na. Okay na po yan? Testing na lang sir. Yun lang, sir. Ito kailangan i-try. Saan ka po dito ilagay dito? Okay na? Ito yung sir na. Apo. Okay. May pupuntahan pa tayo. May hanapin pa tayo. Ang tanong kung saan namin nahanapin yun. Wala kaming idea kung saan namin pwedeng mabili yun. Punta naman kami sa ibang store at hahanapin nga namin yung isa pang kailangan natin bilhin. May makikita nyo din at ito na yung TV dala na ni Rans. At kailangan makabalik na rin kami ngayong mga oras na ito kasi habulin natin yung oras na hindi pa madilim. Kasi medyo may kalayuan nga yung biyahe. Tara, sobrang init po ngayon. Mag-ingat yung mga dyan, yung mga nasa bandang norte, lalo na dyan, sobrang init dyan. Grabe. Tara, pasok tayo. Init. Ay, grabe. Parang nasa oven. Grabe. Sa Montara. Kailangan ito laging may dalang tubig ng mga tao, Asan kayo yung payo na nitong ano na to? Andun sa kwarto ni Iba yung init ngayon. Talagang antindi talaga. Lalo na siguro sa inyo sa norte, Ay, grabe dun. Pero okay din naman at Ha? Oo. Grabe. Nasingaw-singaw muna. Kung hindi mapasok yung init sa Ang kailangan natin ito ay Tapat ka dito, Rams. maano din natin, ano natin yung sa doktor para sa magiging check-up nila Harleen tsaka po ni Joy. May napanood ko yung vlog ni Paul sa kanila, ni Kuya Paul, may inabot sa kanilang ang laki, halos nasa 50,000 pesos. So yan, hindi ko lang alam kung ano yung plano nila na pero parang alam ko yata for therapy yun. Pero nasa sa kanila naman po yun kung kasi hindi naman po natin sila pwedeng diyan. Hindi tayo pwedeng pumasok diyan kasi galing po yan kay Kuya Paul. Sila na po ang diyan, ang bahala ang mag-manage diyan at tayo naman ang gagawin naman natin kung ano naman yung tulong na may abot natin sa magkapatid, kung ano yung tulong na magagawa natin sa tulong ng mga taong nagtitiwala din naman sa atin. Patungo na sana kami sa aming bibilhan, ngunit na maalala ni Commander na meron pala siyang kailangan kunin. Yun yung si Buana kasi si Commander ay may kailangan kunin para yata ito sa bahay pa nila Buboy, sa pabahay niya sa batang, hindi na pala bata si Buboy, sa binatang anak ng Indiano na tinutulungan ni Commander ay kailangan may padala pa yata sa kanya yung tumutulong din sa kanya. At kailangan niya nang kunin kasi wala ding Cebuana dun sa amin, sa Kapalongga walang Cebuana doon. Napakahirap, ang daming hirap sa atin na gawin ang daming kakulangan pa talaga. Kaya talagang wala kang choice, dito ka talaga pupunta sa Dait. Ang layo. Kaya nga yung mga bata doon, sabi ko nga, 'di ba, yung may mga nakita tayo doon na pwedeng pagpapidingan. Kaya nga sabi ko doon, ginagawa namin yung pa-feeding doon minsan na Jollibee kasi nga yung mga bata
hindi po yun halos lahat nadadala dito sa diet para lang makakain ng Jollibee. So yung once in a lifetime man lang nila habang bata sila na nandoon pa sila sa lugar na yun na talagang syempre mararanasan lang nila yun pag nakapagtrabaho na sila, wala na sila sa Kapalongga, pero ngayong nandun pa sila, mga bata pa, mabigyan man lang natin ng kasiyahan, magpapakain ng Jollibee, yan ganyan, kasi talagang hindi sila lahat nakakapunta dito sa diet. Maswerte lang yung iba na naipapasyal ng mga magulang nila dito sa diet, pero yung iba na hindi, talaga walang kakayanan yung mga magulang na dalhin dito para mapakain sa Jollibee, ay yun yung nakakaawa naman. Kaya yun, sana magkaroon ulit tayo ng fund para doon, para nang sa ganun makapagpa-feeding ulit tayo sa isang barangay na nakita na namin na marami ding bata na deserving na makatikim naman ng munting magiging kasiyahan nila. Okay? So babalik kami mamaya. Antay lang namin si Commander dito sa Cebuano na matapos. Diretso na tayo doon sa bibilhan natin ng para kala Joy Joy. Nakikita niyo po si Rans. Bumaba si Rans, pinababa natin para makapagtanong siya dito sa guard kung sakaling may alam nung hinahanap natin. Ayan, magtatanong siya para nang sa ganun hindi na tayo paikot-ikot, madali na nating mahanap. Ayan, sana matanong ni Rans o mahanap ni Rans kung saan yung dapat na pupuntahan natin. Parang negative pa yata. Ano sabi? Hindi rin daw niya sure kung meron dyan sa SM or sa elevated. Okay. Kasi hindi naman daw Siguro try na din lang din natin dito. Nandito na din naman tayo. Hindi na po namin naantay si Commander kasi medyo marami pa daw yata ang kumukuha dun sa Cebuana. Medyo masasayang po yung oras kaya ito nag-alis na kami ni Rans at hahanapin na namin kung ano yung kailangan nating yung purpose natin dito kung ba tayo pumunta dito. May nakita na kami dito kaya natumigil kami. At sabi ko nga kay Rans, para familiar sa akin na dito ako may napapansin nun sa area na to. Kaya tara titingnan natin kung tama nga tayo ng hinala, kung dito na talaga. Ito yung hinahanap namin kanina pa yung pagtitrainingan ni Joy Joy tsaka ni Herlin. Kasi ito yung kung kailangan nila para ma-practice yung nila, yung paglakad nila. Makakatulong to ng malaking tulong to para sa Tara, tatanungin natin. Ito maganda din, may gulong. Di ba? Pero parang delikado ito doon Ito may gulong. Para doon sa lugar nila. Oh. Siguro ang dapat yung walang gulong. Sige ma'am, kukunin po namin yung din sa labas niyo. Tara, kunin na natin. Para at least hindi tayo nahirapan paghanap. Meron din ito yung may upuan, pero yun nga lang dito. Matibay kaya ito? Siguro sa kanila, masyado na siguro masikip dun kung dadalawahin natin. Ano kaya? Ma'am, di ba meron yung ganito na may upuan? Wala kayong ganito? Ay, wala. Yung may upuan, wala. Madali lang may tasimbolin? Madali lang ba simbolin? Madali lang po, sir. So yun na lang para simbolin na lang. Sige, yun na lang para hindi masyado sa sasakyan. Okay. Para maganda din yung upuan na yun. Magkano yung ganyan, Jay? Ay, ano pala yan? Para sa... Okay. Para sa mga pwede. Okay. So sa ngayon, ito muna yung bilhin natin para masubukan natin kung makakaya nila na mag-training sa ganito. Tapos isipan natin ang susunod ng iba pang pwedeng mas makatulong pa ulit sa pag-training nila ng paglalakad. Isipin ulit natin kung ano yung pwede. Paano daw? Ito na, bilhin na natin. Maraming salamat ulit kay ma'am na nagtulong sa atin para sa ganito mabili natin to. At ayun, sigurado matutuwa yung magkapatid nito. Oh, lumabas tayo, nandun yung susi sa loob. Ano yun? Nagsasakyan. Nakalak. Oh, hindi yata. Tara. Tara. Uwi na kami pero yun, dadaan muna kami dito sa bilihan ng mga tiles. Ayan. Kasi para ito dun sa pabahay ni Commander, ni Mrs. Doon kala Buboy. Kukuha muna kami dito ng mga tiles. Tara.
At matapos nga na maisakay lahat ng mga tiles na pinili ni Commander, agad-agad naman din kami nagbiyahe upang umabot kami sa oras na dapat makarating kami. At nang makarating nga kami dito sa pinababahayan ni Commander, agad-agad naman naming binaba ni Rans ang mga tiles na ito dahil nga inahabol namin yung oras upang maliwanag pa na makarating kami doon. After ng 3 hours na biyahe, dito na kami ngayon sa pabahay ni Mrs. Kala Buboy. At binaba lang namin yung mga tiles pero habulin natin yung oras. Kailangan madala natin ito kala Harleen, kaya mabiyahe ulit tayo ng mga halos isang oras papunta kala Harleen. Sana hindi tayo abutin ng gabi para na sa ganun ay mas safe tayo na makauwi. Tara po. So ngayon nagbabiyahe na po kami at medyo hindi lang kami dito talaga mabilis ng takbo kasi marami pa po ditong under construction na daan, mga ginagawa pa, kaya hindi tayo pwede magmadali dito. Tsaka medyo sulok na to, yung mga bata dito ano tawag dito, yung balik-balik sila sa kalsada, kaya medyo delikado, kaya hindi tayo dito makapagbilis ng takbo. Pero siguro naman sa tingin ko naman sa araw aabot naman tayo. Ang problema lang yung pagbalik, sana di tayo abutin ng dilim dito pag pabalik na tayo. Umalis kami kanina ng anong oras tayo umalis kanina? Parang anong oras yun? Magna-9 na yata ng umaga, no? Magna-9 na ng umaga kami nakaalis kasi kanina, kaya medyo alanganin na rin sa oras. Kung nakaalis sana kami ng mga at least man lang mga 7 AM kanina. Ito na kami ngayon sa lugar nila Harleen at Joy. Matapos yung halos isang oras pa na biniyahe namin ni Rans, naiwan na si Commander po doon. At tayo naman yung pupunta dito, bibisita kala Joy. Tara. Parang kakatapos na maglaban ni At El pa. Si Kuya tao. Hi Joy Joy. Tana Joy.